Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ninyo ang trumpeta. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga panalig, nangangailangan ka ba ng pagpapagaling, ng pagpapala ng Diyos? Huwag kang susuko, huwag kang titigil, dahil ang Diyos ay hindi rin tumitigil sa kanyang pagmamahal sa atin. Kung nagkasala, kung nagkamali, magbalik lamang tayo sa Panginoon. Humingi tayo ngayon sa Kanya ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwain. Pagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Nung mga araw na yon, umalis si Jacob sa Berseba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing yaon,
siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanik manaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya ang Panginoon sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinigan ay bibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang 4 na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Nagising si Jacob at ang sabi, "Hindi ko alam na narito pala ang Panginoon. Nakapangingilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan." Maagang gumising si Jacob ng umagang yon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na yaon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, "O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanit pararamtan, at makababalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito, at iaalay ko sa inyo ang 10 ng anumang ipagkakaloob ninyo sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkukupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, "Maugkot tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan." Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pagkat silang tumatawag, laging handa akong na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may ilahil ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi,
Kamamatay lang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, mabubuhay siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babae na may 12 taon nang dinurugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon din, gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, magsilabas kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lang. At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes, ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga, mga kapanalig. Mga kapanalig, meron ka bang problema ngayon? Ang tagal-tagal na. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring solusyon. Yung bang ginawa mo na lahat? Wala pa rin. Yung anak mo, lumalala ng lumalala. Yung mga utang mo, nadadagdagan, lumalaki, lalong hindi mo malaman kung paano babayaran. You tried everything, pero parang wala pa rin nangyayari. Nakakapagod yan, kapanalig. Kaya po yung sitwasyon ng dalawa dito sa ating ebanghelyong narinig, yung tatay nang sabi ay patay na daw, kamamatay lang ng kanyang anak na babae, at yung babaeng dinurugo for 12 years na may sakit. Ito pong mga tao na ito, ginawa lahat eh. May pera yung tatay, nagpunta sa mga doktor, wala, hindi napagaling yung kanyang anak. Hanggang sa baka na comatose o kaya parang nahimatay, hindi malaman ng tatay kung anong gagawin. Yung babae, may kaya, mayaman, naubos na yung pera sa kakapaggamot, pero wala pa rin nangyari. Kapanalig, ikaw, nakaka-relate ka ba? Yung bang ginawa mo naman lahat, gumastos ka nga eh. At laki na nagagastos mo, ang laki na ng hirap mo, ang laki na ng effort mo, pero parang wala pa rin nangyayari. Yung bang, natry mo na ba yun? Yung nagpunta ka sa doktor, second opinion, third opinion, fourth opinion, yan pa rin eh. May sakit ka pa rin daw. Nag-apply ka ng trabaho dito, nag-apply ka ulit, nag-apply ka doon, hindi ka pa rin natatanggap eh. Nagsayaw ka sa ubando, nagdasal ka, hanggang ngayon walang anak. Nandun ka na ba sa punto na sinubukan mo naman maraming beses, pero parang walang nangyayari? Yung mga bagay na ganitong napakasakit, napakahirap, this will lead us to desperation. Kapanalig, tatanungin kita, are you
desperate right now. Desperation is a good place to be. Bakit? Because desperate people do desperate things. Anong ibig kong sabihin? Kapag kampante ka, kapag komportable ka, may konting hirap, pero wala ka pa rin gagawin. Just pababayaan mo lang yung mga bagay-bagay. Kasi kaya mo pa eh. Change happens when we are hurt enough. Hurt. Yung bang parang ang sakit-sakit na. Paulit-ulit na lang. Ang hirap-hirap na. Hindi mo na makakaya. Kaya mapipilitan kang magbago eh. When we are hurt enough. Itong tatay talagang sobra. Ang sakit na kanyang nararamdaman. Nakita niya, may sakit yung anak niya. Nasasaktan siya. Sinubukan naman niya pero wala pa rin nangyayari. Hanggang sa dumating yung punto, sabi ng mga tao, patay na yung anak mo. Ay talaga, ito na yung ultimate na sakit na nararamdaman ng tatay na yun. Kaya kahit napakahirap, hinanap niya talaga si Jesus. Dati mga doktor lang pinupunta niya, mga gamot, tinatry niya. Walang nangyari. Pero now, desperate siya. May narinig siya, nagpapagaling. Ang sabi, si Juan Bautista daw yun. Ang sabi, propeto daw yun. Hindi siya sigurado, pero desperado eh. Kaya hinanap, nakipagsiksikan, kahit napakalayo, siya mismo, pinunta niya si Jesus. Yung babae na dinurugo, naubos na yung pera niya, ang daming tao, nakipagsiksikan siya, kahit gumapang na siya. At ang sabi ng babae, mahipo ko lamang ang laylayan, dulo ng kanyang damit. Gagaling ako. Paano maiisip yun? Kailan mo maiisip yung bagay na yun? Kailan ka magkakaroon ng pananalig na ganun? When we are desperate. Desperation is a good place to be because it really forces us to do desperate things. Gusto mo ba talagang maging maayos ang relationship ninyong mag-ama, mag-ina? Kung nasasaktan ka na, meron kang gagawin na hindi mo ginagawa dati. Yung isang tatay, nag-aaway sila ng kanyang anak. Nung una, okay lang, wala siyang pakialam. Hindi siya dinadalaw nung kanyang anak. Kaya lang, ilang taon na eh. Ilang Pasko na, ilang birthday na may miss na niya yung kanyang mga apo. At nasasaktan siya kapag nakikita niya mga posts sa social media, nandun yung mga apo niya, lumalaki na. Sabi niya, ayoko ng ganito. I want to see my grandchildren. Siya yung tatay, pero siya yung pumunta dun sa kanyang anak. Just to see again the grandchildren. At pagpunta niya doon, nagkayakapan sila nung anak niya, nagkabati muli. Medyo ma-pride eh. Parehong ma-pride, yung tatay tsaka yung anak. Walang nag-uumpisa eh. Pero nung naging desperate yung tatay, sabi niya, tumatanda na ako. Ayoko ng ganito. Pinapahirapan ko lang yung sarili ko. Yung pride na ito, walang magandang may dudulot sa akin. And then sinubukan niya. Siya pumunta. Hindi niya gagawin yun kung hindi siya nasaktan ng sapat. Pero yung sakit na yun, it made him desperate. Nagawin yung isang bagay na tama, yung isang bagay na mabuti, pero napakahirap gawin. Pero nagawa niya because of that desperation. Baka ikaw, meron kang trabaho na dapat pasukin. Maganda, mabuti. Pero dati, ayaw mong gawin. Pero kailangan lumalaki ang gastos. Dati isa lang trabaho mo. Pero yung desperation mo, talagang pinilit ka. Magkaroon ng sideline. Mag-apply ng isa pa. Dagdag puyat, dagdag hirap, pero kaya naman Nandun yung dasal, nandun yung oras na binibigay sa pamilya, madadagdagan lang talaga yung pagtatrabaho, pero ginawa mo. At nagulat ka. Dumating yung panahon na mas malaki na yung kinikita mo dun sa sideline mo kaysa doon sa trabaho mo, hanggang dumating yung pagkakataon, nag-resign ka na doon sa trabaho kasi ang laki na nung kita mo doon sa sideline mo na naging main business mo na.
Hindi mo susubukan yung mga side business, yung mga sideline na yun, if hindi ka naging desperate one moment in your life. But that desperation led you to do something desperate. At dun, may mga pagkakataon, sobrang sakit na hindi mo na talaga kaya, na mapupunta ka na lamang talaga sa simbahan. At nakita mo, andun yung pare, mapapakumpisal ka na lang. Kasi wala na eh. Wala nang nangyayari. Sobrang sakit na. You become desperate. Kapanalig buhay ka pa ba? Ibig sabihin, pwede pa. Huwag kang susuko. Huwag kang titigil. Pwede pa. Ha? You are in the break of your breakthrough. When you are desperate. Ibig sabihin, malapit na. Konti na lang. Huwag kang susuko. Huwag kang bibigay. Kasi isang dasal na lang. Isang try na lang. Isang hakbang na lang. Isang hawak na lang. Ayan na eh. Malapit na yung biyaya. Kapag yung pinakamalakas mong iyak, yung pinakamasakit mong daing, doon hahawa ka ng mahigpit kahit sa laylayan ng damit ni Jesus. With every single breath that you have, doon mo maririnig. Katulad ng sinabi ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. Hindi ninais ng Diyos ang ating kamatayan. Nilikha niya tayo para sa buhay. Ngunit minsan mas pinipili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin. Si Kristong tagapagligtas ang nagbabalik sa atin sa buhay at lumalapit tayo sa Ama sa pamamagitan niya. Ating itutugon, Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging tanda ng gawaing mapagpagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga may karamdaman sa katawan, isip at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit naway magpakita ng habag at kahinahunan ni Kristo sa pag-aaruga sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa kahirapan, naway lumapit kay Jesus na naging hamak para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga pusong wasak, naway mapaghilom natin sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa at salitang nagdudulot ng kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa makinang na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Diyos Ama, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mong ang iyong kabutihan ang magliwanag sa aming pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo buong puso ko.
ay sa'yo, O Diyos, O Panginoon. Lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya noong sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisan kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon. Niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang maginagawa ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso, San Jose, kaisa ng mga apostol, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inilig po namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan ng kapayapaan. Kapayapaan po sa iyo lahat. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Pangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming yung pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo, ingatan kayo, ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa. Umayo kayo sa kapayapaan, binabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
salutaris hostia, ecelitandis hostium, elabremur hostilia, darabur per auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, vivitam sibi et termino, nobis donet in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig. Nakasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalo't higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakaranas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. ng pagbubasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan,
Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. Sumami naman lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat litui preste fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut noce comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo prestis eis. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus qui nobis ob sacramentum mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus. Ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, od redemptionis tuae fructum in nobis iutas enshamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,